Natural na paraan kung paano sugpuin ang yeast infection. Marami, libo-libo po ang nagkakaroon ng problema, lalo na sa mga kababaihan, ang yeast infection. Okay, bago kumpisa na kang trabaho, gusto ko munang i-disseminate sa inyo to, kabayan. Kahit na hirap ako magbasa para po sa inyo, pero sige lang, para sa kabutihan ng iyong kalusugan, ito po ang pwede nyong gawin. Nandyan lang sa bahay nyo, kabayan. At marami po ang hindi nakakaalam niyan, sa totoo lang. Ano yan, sir? Coconut oil. Diba? Simple. Paano naman nangyari yun, sir, na coconut oil ang pwedeng pangsugpo o pwedeng pang-cure sa yeast infection? Base sa pag-aaral, kabayan, madami. Itong mga daming pag-aaral. 2007, 2011, 2015, 2020, and 2023. Meta-analysis, kabayan. Ginawa nila ito sa pag-aaral kung ano ang pinaka-the best natural way to cure yeast infection. Okay. Sa ating katawan, marami po ang pwedeng pagkakaroon ng yeast infection. Pwede sa bibig, pwede sa balat, pwede sa paa, pwede sa... At most common ngayon, sa panahon ngayon, vaginal yeast infection. O ito para sa mga kababaihan, para hindi na kayo at least magastusan dyan, para mas makatipid tayo sa mga topical cream, ointment, mga ganyan na pinaprescribe ng ating mga dermatologist o kaya OB-GYN. Ito pong gagawin nyo. Ano ba ang meron sa coconut oil? Ang coconut oil, it contains fatty acid na kung tawagin ay caprylic acid. Kahit tingnan nyo dyan sa mga cream na ipinapahid nyo dyan sa mga fungal infection nyo, caprylic acid meron yan. Mataas. Gaano kataas ang caprylic acid sa oil? It contains 5 to 10%, kabayan. Ang caprylic acid, bakit mas maganda na gamitin ito lalo na kapag meron kang yeast infection? Dahil ito ay nakaka-penetrate, nakakapasok yan, kabayan, sa wall ng yeasts. Pag nandun na sila sa loob, nagra-rupture ang yeasts. Tendency dyan sa yeasts to inhibit the growth, to inhibit the pagdami nitong yeast na ito. Kung ikaw may problema ng yeast infection sa bibig, ang gagawin mo lang parang mouthwash. 10 to 20 minutes, magmumug ka lang at huwag mong hugasan. Saka ka lang kakain. Kung gusto mong kumain after ka magmumug niyan, 30 minutes after magmumug. Kung meron kang alipunga, kung meron kang dandruff, kung meron ka, yan ang kagandahan sa coconut oil. Sa mga kababaihan din naman, paano ang paglalagay, kasi ito medyo tricky. Wait. So ganito, kung meron kayong ganito, kuha kayo ng swab. O kaya, ang medyo delikado kasi kapag kayo mismo gumawa ng ng bulak na ilalagay nyo sa stick. O tingnan nyo na lang kung meron kayong mabilhan na swab. Okay, punuin nyo to ng oil, tapos ilagay nyo dyan sa inyong vulva hanggang paloob. Kailangan ma-reach hanggang loob. Kung hindi naman, o kaya kung meron kayong tampon, basta inyo yung tampon, isisingit nyo dyan sa loob para yung oil makapasok hanggang sa loob. Marami po ang may problema ng yeast infection. Ito, huwag kayong mag-alala. Itong coconut oil, kahit po sa buntis, walang problema as indicated sa mga studies. Wala po siyang adverse effect o wala siyang komplikasyon na idudulot. Pwedeng gamitin po ng mga buntis. Hindi kagaya ng mga prescribed medicines na nagkakaroon ng adverse reaction. So, ito na lang ang gagawin nyo, kabayan. Napakasimple lang. Ang kakulangan lang kasi sa atin, yung impormasyon na pwedeng maibigay sa inyo. Natural way, kabayan. Andyan lang sa bahay. At ito pa, kabayan, base sa mga comparative analysis nila, comparative studies nila, nagkaroon sila ng comparison ng coconut oil as compared to fluconazole, which is the most common dyan sa binibigay ng mga prescription, hindi po ba? And napag-alaman nila itong coconut oil is more way better ang resulta as compared sa mga cream na ito. So kabayan, naway nakapagbigay ako ng magandang impormasyon ngayon sa iyo. Kung ikaw may pinagdadaanan, alam ko marami tayong mga kababaihan dyan na nagkakaroon ng problema sa yeast infection. Sobrang pangangati ng inyong mga kifi. Ito gawin nyo lang. Lagyan nyo lang ng coconut oil, ha? Ngayon, tanong nyo naman, gaano ang duration, ang severity ng paglagay ng oil? Naka-indicate po sa kanilang mga studies, kabayan, na yan ay pwede nyong gawin 4 to 7 days, di ba?
parang prescribe din ng mga doctors nyo. Ngayon, kung gusto mo even the traces of yeasts dyan, para wala nang maiiwan, pwede mong i-prolong until 15 days, kabayan. Okay? So, isang awareness lang po, kabayan, ha? God bless everyone. Naway makatulong po sa inyo ito. Alam ko marami po ang nagkakaroon ng yeast infection. Vaginal yeast infection. God bless everyone. Hindi lang sinasabi yan ng mga doktor niya. Bye-bye.